Anak, baba. Tumaan ka. Pagwadaan ka. Diyo ko ka. Sige na. Nakalive na ako. Alay sa inyo buong puso at isip ko. Sa buhay Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Antay-antay lang po tayo ng kaunti. Morning po, Ma'am Baby and Pastor Joe Turla. Ayan, sisimula na po ako. Isang magandang umaga po sa bawat isang nakasubaybay po sa programang ito. Salamat po sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na magamit po niya sa ganitong kapamaraan. Praise God po. Bago po ako magsimula ay hayaan niyo pong ipakilala ko ang aking sarili. Ako po ay si Sister Gles Paliasar Katapang from Maria Paz DFC, Tanawan, Batangas. District 2 po, under Ma'am Rebecca Quijada. Kasama din po ng Pastor Alex Requintel, ang akin pong pastor sa Marinduque, at mga kasamahan pong pastor dito sa pastor na namamahala po sa amin ngayon dito sa Maria Paz, Pastor David Quijada and Pastor Israel Martin. Sama na din po ng Pastor Micah Masaredo Quijada. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa panibagong pagkakataong ito. Bago po ako magpasimula ay tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Isang awit ng pagsamba at isang awit na nagpapahayag ng ating nilalaman ng ating puso. Awitin po natin itong, kung sabayan niyo po ako, awitin po natin itong Tulungang Manatili. Praise God. Hallelujah. Sa buhay ko'y laging dalangin na magamit nyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko. Maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang iaalay, sa kalooban niyong banal, tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa inyo. Jesus, ito ang samo ko. Sa buhay ko'y laging dalangin na magamit nyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko.
Maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal. Tulungang manatili upang ako sa inyo'y hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa inyo. Jesus, ito ang samo ko. O Jesus, ito ang samo ko. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Pinupuri namin kayo, Amang Banal, Diyos na mabuti at tapat kailan paman, Diyos na aming pag-asa. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na muling magkasama-sama kami, Panginoon, sa programang ito, O Lord. Hindi man kami magkakalapit. Salamat, Panginoon, na kami binubuklod niyo, Panginoon, ang iisang pagnanasa na makarinig ng inyong mga salita, na makarinig ng mensaheng nagmumula sa inyo, Panginoon. Ang aming dalangin, O Diyos, sa umagang ito, kami po, Panginoon, ay linisin ninyo anumang aming karumihan, maging karapat-dapat po, Panginoon, ang aming pagtayo. Lord, aming dinadalangin, itago niyo po kami sa inyong likuran. Wala pong ibang makita, wala pong ibang madakila, kundi kayo lamang, at tanging marinig na, Panginoon, ang kadakilaang ginagawa po ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga pagkakataong ito, O Diyos, na niloloob nyo na ang kadakilaang ginagawa nyo sa buhay ng inyong mga lingkod ay maibahagi, Panginoon, at magbigay kalakasan sa iba. Panginoon, sa mensaheng ito, O Lord God, dinadalangin ko kayo po ang patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa. Panginoon, salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang gawain ito mula sa pasimula hanggang sa matapos, Panginoon. At kung ano, Panginoon, ang inyong nais, iyon po ang makarating. Salamat po, Panginoon, not my word, Lord God, your word, O God, at gamitin niyo lamang po akong kasangkapan, Panginoon. Salamat po sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa umaga pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang pinamagatan ko pong pagtayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ang akin pong text, ang ating pong text ay matatagpuan po sa Mateo 24:35. Basahin po natin ang sinasabi ng Mateo 24:35 at marami pa po itong sa iba't ibang ay makikita po natin ito. Paulit-ulit na sinasabi. Matthew 24:35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Isaiah 40 verse 8, ito rin po ang sinasabi. Sabi dito, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanpaman. Salamat po sa Panginoon. Yung atin pong binasa ay ang isang napakamakapangyarihang pahayag na nagmula po mismo sa bibig or sa labi ng ating Panginoong Jesus nang siya ay magkatawang tao dito sa lupa. Sinabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanpaman. Sa sistema po ng ating mundo, alam natin, napakarami pong pagbabago. Nagbabago yung sistema, nagbabago yung panahon, ngunit salamat po sa Diyos na may isang mananatili magpakailanman at yun po ay salita ng Diyos. Yun yung salitang pinanghahawakan natin. Yun yung mga salita ng ating Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. May mga panghahawakan tayo. At yun po ay hindi magbabago, mananatili magpakailanpaman. Sabi ng awit 89 verse 1 po awit 89 verse 1. Basahin ko lang po.
Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamalig, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig walang katapusan, sintatag ng langit, ang iyong katapatan. Amen. Praise God. Alam po natin ang salita ng Diyos ay maraming nilalaman. Hindi lamang naman po yung matatamis or magagandang pangako ng Diyos sa atin. Unang-una na pong nilalaman ng salita ng Diyos ay pag-ibig ng Diyos. Sabi dito sa ating binasa, pag-ibig ng Diyos, katapatan ng Diyos, kasi nga po ang salita ng Diyos ay kompleto at wala na tayong hahanapin pa. Nariyan na lahat. Kaya sabi dito ay sintatag ng langit ang iyong katapatan. Gusto ko po yung sinabi ng isang pastor na, sinabi niya na, it is forever settled in heaven. At dito sa binanggit natin ay sintatag ng langit ang iyong katapatan. Tapat ang salita ng Diyos. Alam po natin yon na mga naniniwala sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na po yung mga may karanasan patungkol sa salita ng Diyos na alam nila ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bukod sa alam nila ay naranasan nila. Kasi nga sabi, it is one thing to know and it is one thing to experience. Mahirap pong magbahagi ng salita ng Diyos na hindi mo naranasan. Kaya, sabi nga ng isang quotation, experience is the best teacher. Pero sa atin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nalalaman natin at ipinaparanas ng Diyos sa atin yung katotohanan ng kanyang mga salita. At kung totoo po ang salita ng Diyos, bakit hindi natin tatayuan? Madali pong sabihin, pero laging mahirap gawin. Pero kailangan nating gawin. Dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay may mga pagkatawag sa Panginoon. Sabi nga ng Pastor Micah ay, it is irrevocable. So, pagdating po sa pagkatawag ng Diyos, hindi naman pagkatawag na specific calling. Sabi ng isang pastor na narinig ko, there are two types of calling. May general calling at may specific calling. So, general calling, we are called to live holy. We are called to obey God. Tayo mga mananampalataya, kailangan nating calling natin yon. Kailangan nating mamuhay ng may kabanalan. Kailangan nating mamuhay ng may kabutihan. Kailangan nating mamuhay ng may katuwiran. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, tayo'y tinawag para sa gawang mabubuti. Ang mga instructions ng Diyos, mamuhay tayo ng may kabanalan. Instructions are given to us para may orderliness. May pattern tayong susundan. At ang susundan natin ay salita ng Diyos sa pamumuhay sa magulong mundong ito. At napakahirap po. Salamat po sa Panginoon. Irrevocable po ang ating calling. Inuulit ko po, hindi lamang ang calling ay magpastor, maging ganito, maging ganyan. Tayo ay may general calling. Lahat tayong mananampalataya may general calling na kailangan tayo ay mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may katuwiran. At marami pa po. Nariyan din naman po sa salita ng Diyos ang kanyang mga pangako. Lagi nating kino-quote kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok. Yung kahit mga hindi mananampalataya ay kino-quote yun, yung mga mula sa walang-wala, biglang magkakaroon. Pero tayo mga Kristiyano at naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, laging makakaranas ng mga pangako ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Bukod pa po doon, nariyan din sa salita ng Diyos yung mga magaganap sa hinaharap. At yun ay katotohanan din ng salita ng Diyos. Kaya, kung ipinapaalam na natin sa atin lahat, nasa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos, ano po ba yung ating dahilan para hindi sumunod sa salita ng Diyos? Kaya salamat po sa Panginoon. Nasasabi ko po ang mga bagay na ito dahil sa naranasan ko. Naniniwala po ako na ito yung mensahe. Nitong mga nakaraan po kasi ay dumaan kami sa isang pagsubok. Actually, yung anak ko dumaan sa isang pagsubok at parang first time ko din namang ma-experience yung ganong pagsubok. At dumating po ako sa punto ng buhay ko na kino-question ko yung sarili ko kung may mali ba ako sa pagpapalaki ng anak ko. Kino-question ko yung sarili ko sa pagpapalaki ng anak ko. Kino-question ko bakit yung anak ko hindi marunong lumaban, bakit yung anak ko ay
laging naiyak, laging umiiyak. At salamat sa Panginoon dahil kinomfort ako ng salita ng Diyos. Dahil nga po, before, 4 years ago ay may hiniling ako sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon ay ibigay sa amin yung pagkakataon na yon. Hiniling ko sa Panginoon na ibigay sa amin yung pagkakataon na yon. Kasi sabi ko sa Panginoon, gusto ko na ang mga anak ko ay maakay ko patungo sa Kanya. Naniwala ko lang ibang magtuturo sa kanila. Ay gusto ko ako ang magturo sa kanila at kung ano yung nilakaran ko ay lakaran din nila. Medyo maano po ako pagdating sa anak. Kaya nagtuturo ka since then ay nagtuturo ka. Tinuturuan mo sila ng mga salita ng Diyos. Bukod pa yung pagtuturo mo gabi-gabi, bukod ang kanilang pag-attend ng may mga pagtuturo sila tuwing araw ng linggo. At dumating sa point na dumana siya ng pagsubok. Sabi naman ng Bible ay wala namang nangyari ng hindi ayon sa kapahintulutan ni Yahweh. So minsan, sabi nga ng Pastor Ernie, minsan nararanasan natin kasi may mga pagsuway din tayo. So inaalaw ng Diyos na maranasan natin. Ngunit salamat sa Panginoon dahil inalaw man ng Panginoon na maranasan yung mga bagay ng Diyos. Ang comfort din naman po ng Panginoon ang nandyan para sa atin. Kung may pinahintulot ang Diyos, sa Diyos din nagmumula ang lunas. Kaya salamat po sa Panginoon. Kinwestiyon ko yung sarili ko. Pero, sabi ko nga, yung anak ko ay laging umiiyak. Hindi siya makasabay sa school. Sabi nga ng teacher niya, aloof siya. Hindi siya marunong lumaban. So, dumating sa puntong umiiyak na lang siya. At, na-remind ako ng Lord. Sabi niya, hindi yan matututong lumaban kasi hindi mo naman yan tinuruan na gumante. At ang pagtuturo na huwag kang gumante ay came from the Word of God. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos na gumante kasi ang sabi ng Diyos ay sa Kanya ang paghihiganti. Tayo ay tinawag para sa gawang mabubuti. Hindi tayo tinawag para maging palaaway. Kaya salamat sa Panginoon. Kinomfort ako ng salita ng Diyos at ang naging kapamaraanan din para gumaan yung sitwasyon ay kapamaraanan din ng Diyos. Paglapit sa Panginoon, gaya ng sinasabi ng Hebrew 4:16. Huwag kang magatubling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ng habag at pagpapala na magagamit mo sa oras ng iyong pangangailangan. Sinasabi ng salita ng Diyos, ang kanyang di malirik na kapayapaan ang siyang mag-iingat sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Gaya po ng sinabi ko, ang salita ng Diyos ay kumpleto. Hindi lamang patungkol sa mga pangako. Nandyan yung instructions, nandyan yung mga kapamaraanan, nandyan yung lahat na. So, salamat. Salamat po sa Panginoon. Isa pa pong karanasan ay when we claim na God will provide. When we say na ang Diyos ay God is our provision. Isa din po yun sa ipinaranas ng Diyos sa akin. May mga panahon na kailangan talagang hindi naman pipilitan kundi ipupush ka talaga ng Panginoon na humakbang para maranasan mo yung favor niya, para maranasan mo na ang Diyos ay talagang may kakayahan na tumugon. Salamat sa Panginoon. May mga time kasi na may mga self-reservation ako na, sige, ganito, kasi may iba naman ako naiisip na kapamaraanan. Pero sa pagkakataong ito, inalaw ng Panginoon na talagang sa Kanya ako magtiwala. At napakasarap po pala na mga pastor mo magpapatotoo na, ganito, may kailangan akong bayaran na ganito, nagpe-pray ako ng ganito, talagang pag nasa edge na, parang wala pa din. Pero, hindi bumibigay ang Panginoon kasi may dumarating. Kaya salamat po sa Panginoon na, sabi ko, yun yung lagi kong naririnig na patotoo. Lord, gusto kong maranasan this time. Kaya salamat po sa Panginoon, ipinaranas ng Diyos sa akin at napakasarap na makaranas nung mga ipinapanalangin mo sa Panginoon na hindi sa kapamaraanan mo, kundi sa kapamaraanan ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon at ang susi po doon ay pagsunod. Kaya salamat po sa Lord, salamat sa Panginoon. Again, it is one thing to know and it's one thing to experience at napakasarap kapag nagbabahagi ka ng mga kadakilaang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya, nung
in-appoint po ako ng Ma'am Baby, ay sabi ko po ay hindi ako handa. Kaya lang the steering of the Lord ay nandun, kaya binawi ko po yung aking sinabi. At ako po ay nasa inyong harapan ngayon at nagsasabi ng kadakilaang ginawa ng Diyos sa akin. At ito po ay nakaano sa pagtayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano man yung mangyari, kung ang pinanghahawakan natin ay salita ng Diyos, hindi tayo dapat matakot. Sabi nga po ng Awit 5 verse 12 ay Awit 5 verse 12. Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Nagbabago man yung ating mundo, may mga kapahamakan man, pero let's stick to the Word of God. And the Word of God teaches us na tayo po ay mamuhay sa katuwiran. At ang pangako niya, tayo ay gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Mamuhay tayo sa katuwiran, protektado tayo ng pag-ibig ng Diyos. Like nung sinasabi, pansin ko, ang Diyos pag nagutos, may kalakip na pangako. Salamat po sa Panginoon. Let's put our confidence to the Word of God. Naman tayong kasi ang salita ng Diyos ang hindi nagbabago. So ito po yung ating kailangang tayuan, kailangan nating panampalatayanan. Salamat po sa Panginoon. Gaya ng pagtayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, tayo mga magulang, may mga command tayong tinanggap sa Panginoon. Turuan natin ang ating mga anak. Turuan natin ng patungkol sa salita ng Diyos. Praise God po. Hallelujah. Katotohanan patungkol sa pagpapatawad. May mga mananakit sa atin na hindi natin gusto. Just like na naranasan ng anak ko na sabi ko nga, parang hindi niya deserve. Parang hindi deserve. Pero mali sa ating mga Kristiyano, para sa akin, mali sa ating mga Kristiyano na sabihin natin yung word na deserve. Kasi kahit tayo naman ay hindi natin deserve kung ano yung nararanasan natin mula sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos kasi nga ang Diyos ay mahabagin. So binubura ko na sa isip ko yon na yung word na deserve, hindi ano po yung word na yon. Kasi salamat sa Panginoon, may katotohanan na sinasabi ang Diyos patungkol sa pagpapatawad. At may command dun at saka may consequence. At yun ay totoo. Katotohanan yun na kailangan po nating tayuan at kailangan nating lakaran. Salamat po sa Panginoon. Katotohanan tungkol sa galit. Ano po bang katotohanan tungkol sa galit? Bawal malubugan ng araw. Kung magagalit ka, huwag kang magkasala. Kailangan nating i-remind lagi yung ating mga sarili patungkol sa mga bagay na ito. Kailangan nating tayuan lagi ang mga salita ng Diyos, katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi nga, ang salita ng Diyos ay may pagpapala and there is also a consequence. Kaya salamat po sa Panginoon. Bago po ako matapos ay hayaan niyo pong iwan ko sa inyo ang isang karirinig ko lang kanina sa isang pastor. Sabi po dito ay, it is not about perfection, but progress. Sa pagsunod natin or pagtayo natin sa katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi naman tayo agad perfect. Pero, at least, tayo ay humahakbang. Tayo ay nagpipilit na sumunod sa kalooban ng Diyos. Nagpipilit na sumunod sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sabi nga ng Pastor Micah, it is a test. Number 1 test ay pagsunod. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Salamat sa mga salita niya. Sa kahuli-hulihan ng ating mga buhay kapag tayo nagkakamali, babalik at babalik tayo sa salita ng Diyos upang tayo ay muling maituwid ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Napakabuti po talaga ng Diyos. Gaya nung alibughang anak, saan ba siya nagbalik? Sa kanyang ama. Bumalik siya. So sa may mga pagkakataon na tayo nalilihis, hindi natin alam kung tayo ba ay tama pa ba? Nasa kalooban pa ba tayo ng Diyos? Wala po tayong ibang dapat balikan, kundi katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil gaya ng ating binasa, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan paman at ang salita ng Diyos ang hahatol sa atin. Patungkol po dito sa aking verse sa aking quotations na iniwan, it is not about perfection but progress. At gusto ko pong iwan yung isang verse from 1 Peter 1 verse 17. Basahin ko po.
1 Peter chapter 1, verse 17. Walang itinatangi ang Diyos, pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. Praise God. May Diyos na nagpapahalaga sa atin. May Diyos na magpapahalaga sa ating mga munti or maliit na paghakbang. Kaya, maging inspirasyon po sa atin yon. Yung gumawa tayo ng maliit na mabuti, may Diyos na hindi nagtatangi at nagpapahalaga sa lahat nating ginagawa para sa Kanya. May Diyos na nagpapahalaga sa ating pagsunod. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayuan po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi madali, pero kailangan po. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita na patuloy na nagtutuwid at magtutuwid sa amin, Panginoon, sa inyong mga salita na magbibigay ng pag-asa, sa inyong mga salita na magtuturo sa amin, Panginoon, hanggang sa marating namin, O Diyos, yung inyong mga itinakda para sa amin, hanggang sa marating namin, Panginoon, yung inyong mga plano para sa amin, at hanggang marating namin, Panginoon, yung buhay na walang hanggan na inihanda ninyo para sa bawat isa sa amin. Lord, salamat. Sabi ng inyong mga salita, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas mula sa bibig ng Diyos. Salamat, Panginoon, panghawakan namin ang inyong mga salita, lalong-lalo na, Panginoon, at naranasan na namin ang ilan sa mga ito at patuloy pa naming mararanasan kung kami magpapatuloy sa pagsunod sa inyong mga salita. Lord, may mga ginagawa kayo sa buhay namin, Panginoon, na hindi ko na po naibahagi sa pag-aaral na ito, O Diyos. Ngunit maging inspirasyon po sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang katotohanan ng inyong mga salita, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa mga mahal namin sa buhay. May mga ipinangako kayo, Panginoon, at kailangan naming tayuan iyon, O Diyos. Lord, nagpapasalamat kami sa inyong mga lingkod, na noon pa man, Panginoon, ay tumayo na, O Lord God, at kami ay naabot. Lord, salamat sa katapatan niyo sa buhay nila. Salamat sa buhay nila na nagpagamit sa inyo, Panginoon, at patuloy na tumatayo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo ang kanilang mga paglilingkod. Provide niyo po, Panginoon, lahat ng pangangailangan nila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Yamang wala po kaming ibang inaasahan, Panginoon, kundi kayo lamang, O Diyos. Mabibigo kami sa tao, Panginoon, ngunit sa inyo ay hindi. Kaya salamat, Lord God. Salamat na ang Diyos na nangako sa amin ay tapat. Ang kanyang katapatan ay sintatag ng langit. At Lord, it is forever settled in heaven. Kaya salamat po sa inyo sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang gawang ito, Panginoon, ang mga magsasalita at magbabahagi, Panginoon, ng mga ginagawa niyo sa kanilang buhay. Lord, mga makakatanggap ng revelasyon, ng katotohanan nagmumula sa inyong mga salita. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Lahat ng nakinig, O Diyos, kayo ang nangusap at mangungusap na patuloy sa kanila. Lord, itawid niyo ang bawat isa sa araw na ito, Panginoon. Maging matagumpay ang araw na ito, O Diyos, para sa bawat isa sa amin. Pinupuri namin kayo, O Diyos, at patuloy namin ipinagkakatiwala sa inyo ang lahat ng gawa ng aming mga kamay. Palain niyo po inyong mga lingkod, Panginoon, na patuloy nagtatapat sa inyo sa kabila ng mayroon man o kawalan. Lord, kayo ang buhay nila. Kayo ang buhay namin, Panginoon. Pinupuri namin kayo, dakilang Diyos. Sa inyo po ang papuri at lahat ng pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Gandang maga pong muli sa inyong lahat. God bless po. Praise God.